Okay, punta na po tayo rito. Ito po yung sinabi po ni VP Sara. Punta po tayo rito sa sinabi ni VP Sara. Ayon po sa speech ni VP Sara, naku, alam nyo po, maganda po itong ginawa ni VP Sara. Kumbaga, ginatungan niya yung yung US. Hindi pwedeng ignore to dahil Vice President ng Pilipinas to. Ito ang gustong-gusto na US, di ba? Makahanap sila ng butas dito sa ICC na to. At ito po ang pinakamagandang butas. Kumbaga, inaarmasan ngayon kahit po hindi sinasadya. Pwedeng sinasadya to ni BP Sara o hindi sinasadya ni BP Sara. Pero inaarmasan niya po yung argumento ng US kung bakit dapat buwagin na tong ICC na to. Kasi ito ang pinakamalinaw. Yung argumento kasi ng US, paniniga lang di ba? Wala kayo, hindi kami membro niyan ng ICC niya. Huwag nyo kaming pakialaman, huwag nyo kaming imbestigahan, isip ng ibang bansa. Putya, ano kayo siga? Kaya nga tinayo yung ICC para imbestigahan yung mga katulad nyo. Di ba? Yan yung katwiran ng mga supporter ng ICC. Pero eto po, pwede pong gamitin ng US to para buwagin na yung lintik na ICC na yan. Yung mga sinabi ni BP Sara. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Intindi, no? Yung buong ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Okay. Mas malalim pa po, nasuriin natin itong mga sinabi ni BP Sara. Yan. Naganap po itong pagsasabi niya na tuta ang ICC ni Marcos at saka ni Trillanes. Kasi halos sunod-sunuran Di ba? Hindi sila tumatay yung korte. Saan ka nakakita ng korte na mismong batas mo nilalabag? Ano po yung batas ng ICC na nilabag nila? Tapos okay lang. Yun po yung dapat ang isang akusado, kung member ka, eto po sa member pa to. Dalawa po yung nilalabag nilang batas dyan. Dapat bago mo dalhin sa ICC, dumaan yan sa local court. At ang local court ang nagsasabi na ipamimigay na tong tao na to. Sa member po yan, sa member. O, ngayon, tanong. Meron po bang local court? Anong regional trial court ang nagsabi na pwede nang dalhin sa ICC si Tatay Digong? Wala. Hindi po yan. Saksi po tayo lahat. Di ba? O, ikalawa. Ikalawa nilang paglabag. Hindi na tayo miyembro. Wala silang jurisdiction sa atin. Kung miyembro tayo, kinakailangan dumaan muna yan sa local court. Ikalawa, kung miyembro tayo, papasok lang yung ICC kung walang umiiral na korte sa Pilipinas. Kung walang existing na korte. Putya, yung mga nagsampa niyan, nariyan, no? Nariyan sa impeachment court. So, kinikilala nila yung mga korte sa Pilipinas. Dahil sumusuporta sila sa impeachment court, Dumudulog sila sa Supreme Court. So, kung may umiiral po na korte sa Pilipinas, bakit mo dadalhin? Bakit mo lilitisin si Tatay Digong sa ibang bansa? So yan po yung mga paglabag sa karapatan ni Tatay Digong bilang Pilipino. Kung member tayo nun, ganun. Ganun ka sila kahigpit. May local court pang umiiral, bakit nyo ito dadalhin? Hindi nga sila last resort. Sila po
O tawagin na natin na last resort sila. Kung hindi po kasi pwedeng tawaging last resort. Kasi po ang last resort, Supreme Court eh. 'Di ba? Ano po sila kung walang umiiral na korte? Okay. Meron ba diyan nakapasok na ano? Hintayin mo lang ako, sasagutin natin lahat ng mga katanungan mo. O yun na nga. 'Di ba? Ayan no. Sabi niya, si Duterte daw ay nag-commit ng crime against humanity. Wala namang problema, hindi naman natin inaangalan na wag siyang sampahan ng kaso. Hindi naman natin, ang sinasabi namin, dito siya sampahan ng kaso. Ganon din si Bato, di ba? Willing naman silang humarap dito. Ang tanong, bakit kayo takot na dito sampahan ng kaso? Bakit sa ICC? Kasi sa ICC lang po yung naniniwala dyan sa mga ikinaso nyo. Okay, ito po yung mga iba pang mga sinabi. Ito, malupit tong paratang na to. Pwedeng gamitin na US to laban sa pagbubuwag na sa ICC. Ayon po kay BP Sara sa kanyang speech doon po sa Dahig, paratang ng sabwatan at korupsyon. Hayagang tinawag ni BP Sara na traidor sina BBM at Trillanes. Idiniin niya na may naganap na bayaran sa likod ng pagpapakulong sa kanyang ama. Anya, the ICC found Marcos Trillanes and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. Where is the justice in all of this? As reported by News 5 everywhere. Tignan nyo. Tama. Sabi ni BP Sara, wala pong hustisyang pinag-uusapan, maleta. Direkta na inaakusahan ni BP Sara. Bayaran ng ICC, binayaran ni BBM at saka ni Trillanes. Ikalawang punto ni BP Sara, kakulangan ng jurisdiction. Iginiit niya na walang legal na karapatan o jurisdiction ng ICC na makialam sa Pilipinas. Ayon sa kanyang pagpayag sa pakikialam ng dayuhang korte ay insulto at nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa. Correct. Insulto po yan sa Supreme Court. Mukhang yung Supreme Court, okay lang sa kanila insultuhin sila eh. Wala pa rin po silang pagpapasya tungkol dyan eh. Okay. Etong pangatlong punto ni BP Sara. Kinwestiyon niya ang ebidensya ng ICC hinggil sa libo-libong biktima ng war on drugs. Ayon sa ulat ng Now You Know PH, tinanong ni BP Sara kung paano mapatunayan ang systematic killing kung wala man lang hawak na konkretong listahan ng mga pangalan ng 30,000 biktima ang korte. Correct. Sabi nyo may biktimang 30,000. Ang una dapat tinanap na ICC as sino-sino itong mga biktima na to. Kung wala man lang kayong pangalan, hindi pa hinahanap yung birth certificate o kung death certificate, pangalan lang ng 30,000. Kung hindi po yan mapoproduce ng mga nag-aakusa kay Tatay Digong, kalokohan po yung akusasyon na yan. Meron ba naman kayo sasabihin na 30,000 killed pero walang pangalan? Punto per punto po to, ang galing. Kaya po ito, pag nakuha po to ng US, itong mga speech ni BP Sara, ito po ang magandang talagang pag-speechin si BP Sara sa UN, human rights. Kaya delikado po sila eh. Pag si BP Sara po nanalong presidente, tsak po mag-speech yan sa UN human rights. Bilang presidente ng Pilipinas, yung pang-aapi ng ICC sa ating bansa. Okay. Sabi pa ni BP Sara, hindi isang patas na institusyon
ng hustisyang ICC, kundi sunod-sunuran lamang sa interes ng Administrasyong Marcos at mga kritiko ng kanyang ama. Number 1, punto ni BP Sara, ang ICC ay ginagamit sa politika. Naniniwala si BP Sara na nakikipagkutsabahan ang Administrasyon Marcos sa ICC upang tuluyang tanggalin sa eksena ang kanilang malakas na karibal sa politika, ang mga Duterte. Pero nag-backfire po sa kanila yan. Buhat po nang si Tatay Digong ay pinakulong nila sa The Hague, Netherlands. Yan na po yung simula ng downfall. Diyan na po nagsimula yung mga negative, no? Negative rating ni BBM. Ikalawa, interes ng ICC na manatiling sikat. Ito, pinakamagandang katwiran. Binibigyan kayo US. Hindi lang kayo close ni BP Sara, pero kung kayo po ay mapag-obserba, pwedeng-pwede nyong gamitin yung kaso ni Tatay Digong against ICC. Kasi si Tatay Digong sikat sa buong mundo. At sikat siya bilang crime buster, anti-drug crusader, at siya po ay kilala bilang matino, magaling na leader. Okay. Para sa Vice Presidente, kailangan lang ng ICC ng isang high-profile case. Yan. O sikat na usapin para maging mukhang kapaki-pakinabang pa rin ito sa buong mundo. Kahit ng mga reklamo ay binatay lamang di umano sa mga chismis at walang matibay na basehan. Nakita po ninyo? Si Las Cañas pa rin po pala yung pangunahin nilang itinuturo na testigo. Si Las Cañas pa rin. Samantalang si Las Cañas, yung pinakita pong dokumento, binasa ni Matibag, walang pirma at walang notaryo. Ano katwiran ni Jerbil? Tinatanggap sa ICC yung walang notaryo. Puta dito sa korte sa Pilipinas, investigation pa lang nga po ng Blue Ribbon, hindi na tinatanggap yung walang, may notaryo na nga pinagdudahan pa Tama po si BP Sara. Nagkasundo po yung interes ng BBM administration at saka interes ng ICC. Alam niyo po, ang ICC, nangangailangan po yan ng pondo mula po sa mga member countries nila, donasyon. Ang akusasyon ni BP Sara, kahit hindi tayo member, nagdo-donate Maleta, di ba? Hindi po sa akin yan. Kay BP Sara yan. Sampahan nyo na reklamo ulit si BP Sara. Walang katapusan. Ano yung sinasabi natin na nagkasundo yung ICC? Yung ICC, wala pong high-profile case. Kung wala pong kaso, inutil yung korte na yan. Meron bang korte na walang kaso? ICC. Kung wala po si Tatay Digong, may isa pa yatang kaso bukod kay Tatay Digong, pero si Duterte po ang high profile. Kilala ng buong mundo. Kaya hindi po nila bibitawan si Tatay Digong. Dahil once na bitawan nila yan, bakit pa tayo nagdo-donate dyan? Wala namang kasong nililitis yan. High profile case, kinakailangan nila si Tatay Digong. Okay. Matatandang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025 at kasalukuyan nakadetine sa The Hague para sa mga kasong crimes against humanity. Para kay BP Sara, ang pag-aresto at ang nakatakdang paglilitis sa November 30 ay patunay na pinapaboran ng korte ang mga hiling ng kasalukuyang administrasyon at ni Trillanes na siyang una naghain ng komunikasyon sa ICC laban sa dating Pangulo. Yan po. So, sa makatwid, mga kapatid, eto po, maganda po itong ginagawa ngayon ni BP Sara para sa pagpapalaya ni Tatay Digong. Talagang pinapahiya niya na po ng sagad-sagaran itong ICC. Yung tunay nilang ginawa na panay illegal, corruption,
Marami pong maniniwala dyan dahil napatunayan na corrupt yung chief prosecutor nila eh. Oh, manyak. Alam niyo po yung mga taong di normal, mga adik at manyak. Kasi pag manyak ko, hindi na normal yung mga kinikilos mo eh. Yan, katulad yan, American. Mga adik at manyak kasi hindi normal yung mga pag-iisip nila. Kaya hindi normal yung mga gawain. Okay.